Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa maraming pagkakataon, sa mga ebanghelyo, mapapansin natin na may mga bagay na ginagamit si Jesus at binabago niya ang kahulugan at gamit nito. Isa sa mga bagay na ginamit ni Jesus sa kanyang pangangaral ay ang bangka. Kung maaalala natin yung kwento, habang ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng lawa at inabutan sila ng malakas na hangin at malalakas na alon, pinatigil ni Jesus ang malakas na alon at hangin. At habang sila ay nandoon sa loob ng bangka, nangaral siya sa kanila at tinanong niya kung bakit napakaliit ng kanilang pananampalataya sa Kanya. At sa pagkakataon ngayon sa Ebanghelyo naman, narinig natin kung papaano nagpahanda si Jesus ng bangka sa kanyang mga alagad. Dahil sa dami ng mga tao na gustong lumapit sa Kanya at mahawakan man lang kahit ang laylayan ng kanyang damit, para hindi siya maipit ng mga tao at para makita siya ng mga tao at marinig ng mga tao, sumakay siya sa isang bangka, pumunta sa dagat at nangaral sa kanila. Nangaral sa kanila. Ang bangka na ginagamit sa pangingisda, ang bangka na ginagamit sa pagsakay, transportation ng tao, ginamit ni Jesus bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang pangangaral sa mga tao. Ginamit niyang platform upang ituro sa kanila ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa bawat pagkakataon sa ating buhay na binigyan tayo ng Diyos, mga responsibilidad, mga ari-arian, mga bagay sa ating sarili, ang lahat ng ito ibinigay sa atin ng Diyos bilang biyaya. At dahil biyaya ito galing sa Diyos, hindi sila masama. Ang nagpapasama nito ang paraan ng paggamit ng tao. Pero ang mga bagay na ito, pwede ring gamitin bilang paraan ng ating pangangaral sa iba at pagtuturo sa iba tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang simbahan. Maging ang ating sariling katawan, pwedeng maging isang paraan o bangka na pwedeng gamitin upang dalhin si Jesus sa ibang mga tao. Ang hamon sa atin, papaano mo ba dinadala si Jesus sa harapan ng ibang mga tao? Papaano mo si Jesus ipinapakilala sa ibang mga tao? Kung tayo ay nagsisilbi sa ating simbahan, ang ating pagharap sa iba, ang ating mukha na ihinaharap sa iba, ay ang mukha ng Diyos, ay ang mukha ng simbahan. Kaya nga kung sa harapan ng ibang mga tao, masungit tayo, ang sinasabi nilang masungit, hindi tayo na tayo mismo, kundi tayo na nagsisilbi sa simbahan. Yun po ang laging tandaan natin. Sa ating pagharap sa ibang mga tao, ang nakikita nila hindi lamang tayo, kundi ang mukha ng Diyos, ang mukha ng simbahan. Kaya ang unang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, papaano mo ginagamit ang iyong sarili bilang bangka upang dalhin si Jesus sa ibang mga tao? At saan mo dinadala si Jesus? Yun po ang una. Ang pangalawa, sabi ko kanina, maraming bagay sa ating buhay, sa ating katawan, sa ating sarili, na pwede nating gamitin bilang instrumento ng pangangaral sa ibang mga tao. Hindi ko alam kung marami sa inyo ang nakasakay na ng bus sa EDSA. May mga pagkakataon na habang tayo ay nakasakay sa bus, may ibang tao, may mga tao na umaakyat, magbabasa ng Biblia sa harapan, mangangaral sa mga tao. Ibang relihiyon, pero ang paraan nila, sa pamamagitan ng mga transportasyon natin, ginagamit nila bilang paraan upang ituro si Jesus sa iba.
Ibang relihiyon man sila, pero ang kanilang tinuturo, yung Diyos pa rin na ating sinasamba. Ang iba naman, ang ginagawa nila, ibang relihiyon, naglalakad sa kalsada, kahit sino kanilang makasalubong, kinakausap nila. Tricycle driver, nagtitinda sa gilid ng kalsada, pumapasok, nakikituloy sa mga bahay, upang mangaral lamang tungkol sa Diyos. Dito sa atin, sa may gilid ng kalsada, papunta sa may palengke, merong mga, hindi ko alam kung napansin nyo sila, one time nag-greet sila sa akin, dahil naka-clerical shirt ako. Meron silang, I think free yun na magazine or something, na nasa gilid, na, ngayon kung saan may nakatira ng mga nasunugan, mayroon silang book stand, at maging ako sinabihan nila, Father, pwede po kayong kumuha para basahin. Nakatambay lang sila, pero ang kanilang pagtambay doon ay hindi napupunta sa wala. Nandun lang sila nakaupo, pero naghihikayat sa ibang mga tao na basahin ang kanilang mga materials tungkol sa kanilang pananampalataya. Tayo kaya na mga Katoliko, ano kaya ang ating ginagawa? Meron ba tayong ginagawang paraan upang ituro man lang si Jesus sa ibang mga tao? Nandun ba tayo sa punto ng ating buhay na iniisip natin, wala akong kakayahan, wala akong sapat na kaalaman upang ituro ang Diyos o dalhin man lamang ang Diyos sa iba? Sa ating mga street masses or pamayanan masses, yun sana ang magandang avenue sa atin upang ang mga kasapi natin sa ating mga BEC, sa ating mga pamayanan, hikayatin natin silang magsimba. Marami po sa ating mga kasamahan sa pamayanan, mga Katoliko, hindi nakakapunta sa ating simbahan dahil malayo, dahil busy sa trabaho, hindi maiwanan ang bahay. Kapag may misa po sa ating pamayanan, sino po ang nagsisimba? Tayo pa rin na nandito sa simbahan. Iilan lang ang ating hinihikayat na mga kasamahan sa pamayanan na hindi nakikita sa simbahan na magsimba. Bakit kaya? Siguro yun ang magandang tanong. Bakit kaya nahihirapan tayo o hindi natin sinasabihan ang iba kapag mayroon tayong mga BEC o cluster masses sa ating mga pamayanan? Bakit kaya? Nahihiya tayo. Natatakot tayo na baka tanggihan? O siguro pinangungunahan na tayo agad sa ating isip na hindi ito susunod sa akin, hindi ito sasama sa akin, sayang lang ang aking effort. Kung ang ibang mga tao nag-e-effort na umakyat sa bus, maglakad sa kalsada, tumambay sa gilid ng kalsada, puno ng alikabok at init ng araw, upang ipangaral lamang si Jesus. Tayo kaya, walang sayang na effort sa ating paghikayat sa iba na magsimba. Hindi nasasayang ang ating effort dahil tayo ang ginagamit ng Diyos bilang bangka na kanyang instrumento upang pukawin ang puso at isip. Ang mahalaga lang sa atin, tayo ang lalapit sa kanila. Ang pagpukaw sa kanilang puso at isip, hindi na sa atin. Trabaho na yun ng Espiritu Santo. Ang mahalaga sa atin, hinahayaan natin ang ating sarili na maging bangka ng Diyos upang lumapit sa iba at ituro at hikayatin papalapit kay Jesus.